kingdom of heaven is like a treasure in the hidden field. Magandang buhay mga ka-TH. Meron tayong natanggap dito na napakagandang marker ito. Pwedeng natural marker ito at pwedeng man-made marker. Okay, ang element na narito para sabihin natin na man-made ay itong linya dito. Ito lang ang tanging gawa ng tao na linya dyan. Ang iba ay gawa ng kalikasan. Pero dahil napakabilog nito at merong man-made na guhit dyan, ay pwede talagang merong itinago sa marker na ito. Kaya atin to isa-isahin. Ang kahulugan in overall, ang hugis nito ay talampakan. Okay, itong parang footmark ng sapatos, di ba? Ganyan. Kung footmarker siya, meron siyang daliri. Pero ganun pa man ay ang footmark na walang daliri means volume of treasure nearby. Volume of treasure in front or beside. So hindi lalayo ang volume of treasures kapag footmark na walang daliri. Pero kapag mayroong daliri, halimbawa ganito, meron siyang isa o kompletong daliri, pero minsan lang naglagay ang Hapon ng kompleto. Karamihan niyang isang daliri lang ganyan, or pwedeng dalawa na nagaganyan. So kapag ganyan, ibig sabihin in front ang item pero may distansya. Ito naman ay ang kanyang mga bilog ay nasa loob. Nasa loob na sa kalagitnaan ng footmark, pero itong isa dito ang pinakamaganda na pwedeng man-made circle. Okay, bago natin i-detalye yan, atin muna tingnan ang close-up ng butas ito. Ito yung butas na malaki, maliit. Okay, so ito yung isang angle ng marker na ito. At nakita natin na sa anggulo na ito, ang direksyon na tinuturo ay ang papunta rito. Kung tingnan natin ang curve ng bato ay lahat ay papunta rito na side. Ayan. At kung tingnan natin ang dalawang butas, kapag i-align natin ay dito pupunta siya. So magkapareho lang itong tinuturo nitong dalawa. Pero ang direksyon ng foot dito na picture ay papunta roon. Kaya meron tayong tatlong direksyon ang puntahan natin sa foot marker na ito. Alam nyo na, laging tandaan na ang Hapon kapag gumawa ng footmark ay very tricky. Hindi tama yung binibigay nila na direksyon. Kaya hindi tayo makakatagpo. Okay, so ito na atin na balikan. Okay, so una ay sundan muna natin ang classical na turo ng paa. Okay. So kung kunin natin ang gitna, ayan. So yan ang direksyon niya. Pero kung sundan natin itong i-connect natin yung dalawa, ay tama ang tinuturo ng dulo nito. So in front. Ngayon dahil dalawang butas yan ay pwedeng 10 at pwedeng 2 meters lamang. So unahin muna natin ang pinakamalapit, ang 2 meters dito sa harapan niya. I-align nyo lang yung dalawang butas ito. Test dig 2 meters dito, at kapag wala, lipat tayo sa 10 meters distance o pangalawang hukay. Test dig pa rin. Okay, so hindi naman tayo nagsasabi na mayroon na sa 10. Kaya meron tayo palaging plan B. Okay, ang plan B, saan ba tayo pupunta?
punta tayo sa opposite. Itong mga dito, walang tool mark kasi yan. Kaya hindi natin sasabihin na ginawa yan ng tao. So pwedeng patak ng ulan ang bumubutas niyan. Kalikasan. So natural. Okay, so ang pangalawang direksyon natin ay baliktarin natin, opposite kaagad tayo in direction. So ganun pa rin, dalawang butas. Atin yan i-align at i-target natin dyan. Ngayon, ganun pa rin na distansya. Unang distansya ay 2 meters. Pangalawang distansya ay 10 meters. Mga test dig ito. Ayan. Ang footmark ay meaning niyan kapag malaki talaga, ibig sabihin malakihan, big deposit. Kaya kung makatagpo tayo diyan ng positive na digging spot, positive na test dig, nang magukay kayo ay merong mga bote, basag na jars, plato na Japanese. So ipagpatuloy nyo ang hukay hanggang 7 meters deep. Pwedeng ano lang yan. Kapag ganyan, pwedeng sa ibabaw yung giveaway, and after a giveaway, dumidistansya siya ng 2 to 3 meters and narito na sa pinakababa ng giveaway ang hinahanap na big deposit. Pero yung mga big deposit na yan mag-start sa 14 meters deep, palalim hanggang 60. Ang iba niyan aabot pa ng 100 meters deep. Kaya kapag big deposit in discouraging talaga yan, nakaka-discourage. So maganda na lang kapag giveaway ang matumbok natin. Okay, pangatlong pangatlong direksyon niya ay sundan natin itong guhit. Ito. Kasi narito ang bilog, ibig sabihin item, guhit means direksyon. So yan. At dahil dalawang dot, ay pwedeng mag-start tayo dito sa 2 meters. So ganun pa rin ang distansya. Test dig dyan, at kapag negative, punta tayo sa 10 meters. Ang 10 kinuha yan sa dalawang malaking bilog. Okay, so ang tungkol sa itong mga natural shape rock, mga shape rock na nakatulad sa ganyan na footmark, ay pwedeng natural talaga ito, gawa ng kalikasan. At dahil sa nakita ng hapon na hugis na siya ng paa, so isipin nila na hindi na sila magka-carve ng bato. So wala na silang effort, kundi magbaon na lang at lagyan ng code ang bato. Kaya pwedeng code nila yang dalawang bilog na yan sa gaguhit. Pero hindi bubo ang hapon na magbigay sila ng direksyon na tama. Kaya ino-opposite nila yan sa mga arrow, opposite ang direksyon para maligaw tayo. Ngayon, 3 na yung atin nagawa na analysis ng digging spot. Ngayon, ang panghuli ay okay. Kapag meron kayong detector, i-detect nyo ang ating mga itinuro na digging spot. Kung saan dyan ang malakas ang pag-detect, doon kayo mag-test dig. At panghuli, kapag wala kayong detector, ay pukpukin nyo ng maso itong malaking bato sa ibabaw. Ang ibabaw nito ay pukpukin nyo ng maso lahat ng parte dyan. Baka makatsamba kayo at tatamaan nyo yung patch na simento. At kapag natamaan nyo ang patch at nabutas yan, ibig sabihin mayroong treasure enclosed in that big rock. Yan, so yan lang ang panghuling areglo. Okay, at itry nyo rin pagtingin itong sa likod kasi malaki na bato yan, baka merong mga marka dyan. Okay, so good luck sa inyo mga katiyats sa inyong proyekto, at magdasal lamang, hihingi sa Panginoon na ibigay sa inyo yan. Kasi kapag ibigay yan, ay tuturuan talaga kayo ng Panginoon at bigyan yung inyong isip at talino
bigyan ng direksyon kung saan kayo magkukay. At bago tayo magtapos, shoutout muna tayo kina Glenn Mario, Edelborga Cayanong, Desiderio Lamsin, Marco Hungculada, Dennis Mordino, Christian Lozada, Meljan Dinuga, shoutout din kay user UH2, kay Joseph Pulangkos, kay Benju Mariano, shoutout kay Freddy Soriano, Joy Navarro, kay Romel Hisulgon, kay Golden Nature, Rodel Cardona, Obrigado, Rico Mausisa, Danny Flores, Arcadio Angkon. At shoutout kina Alberto Akak, Jeromel Kabuko, Guenana Lumayno, Edelberto Umbak, Intensity, Juntox, and lastly shoutout kina Macabubens, Robert Cabonelas, at kay Mamurumar. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magtapos. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.